Kayo't ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang misa po ngayon ay in a way para sa mga kabataan. No? Narito po kasama natin ang mga kumakatawan po sa Episcopal Commission ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Narito rin po ang mga kumakatawan sa Archdiocesan Commission on Youth of the Archdiocese of Manila. Narito rin po yung mga kabataan natin na naglingkod dito sa ating simbahan sa Quiapo Church. Kasama na rin po yung mga kabataan na nagsisimba no? Sa araw ng Lunes, alas 10 ng umaga dito sa ating simbahan. Pati na yung mga kabataan marahil na nanonood live stream. Ayan. Kung maaari po, pwede bang tumayo ang mga kabataan na narito ngayon? Pakitayo nga po. Mga kabataan. O kumakatawan sa mga kabataan. Sige na, no? Ayan, ano. Mga altar server, kayo ba ay mga ilang bata kayo? Ayan, ha? Dito po sa ating congregation, mga kabataan. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga kabataan. At ang ating World Youth Day Cross na narito po sa gawing kanan po ninyo kung inyong makikita. Pangalawang beses pa lang po nakakarating sa Pilipinas siya. Ang unang beses po ay noong 1995. Nung nagkaroon ng World Youth Day Manila, ang pinakamalaking World Youth Day na bumibilang sa 4 na milyon ang nagsama-sama dyan sa Luneta para sa misa ng dating Papa Juan Pablo Ikalawa o ni St. John Paul II. Ngayon, at kasama po niyan ay ang icon ng Mahal na Birheng Maria
health of the Roman people, Salus Populi Romani. Ayan po. Magkasama po lagi sila. Umiikot po yan sa buong mundo. At yan ay titigil po sa 2027 sa South Korea. Ito po kasi ang pagdadausan ng World Youth Day. Ayan po. Ngayon po, nung Biyernes po dumating yan, ito po ay iikot sa buong Pilipinas. Sa katunayan, mamaya po ng kaunti, pagkatapos ng misa, yan po ay ibabiyahin na papuntang Northern Luzon. Okay, sa Northern Luzon. And then after that, ililipad papuntang MSPC, no? Mindanao Sulu. O yun, sa Mindanao. Cagayan. Central Luzon. After Central Luzon, balik dito, Mindanao na. Okay. Dapat pala nailagay natin yung schedule, ano? Hindi natin nailagay sa monitor. Ikot po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. At ano makakasama po ng mga kabataan na makikita-kita sa Naga sa darating na June 10 to 14 para po sa pagdiriwang ng National Youth Day. And by June 22, ililipad na po yan papuntang Taiwan. Ayan. So bago dumating po nung Biyernes yan dito sa Pilipinas, nanggaling po yan sa Japan. And then, after dito sa Pilipinas, dediretso po yan sa Taiwan. Ayan po, ano? Kung babalikan natin nung World Youth Day, 1995, ano nga yung tema nun? As the Father, tell the world of His love, ang kaniyang kanta. Ano yung doon? Ano yung tema doon? Hindi pa kasi ko buhay nung 1995 eh. As the Father has sent me, so I send you. Ayan, ano? Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko kayo. Tama-tama po sa Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo po ngayon ay nangungusap tungkol po sa pagiging evangelizers, mga saksi, no? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, susuguin ko kayo. Ayan. Sinusugo ko kayo. Ayan, ano? Sinusugo ko kayo ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay magiging mga preachers, missionaries. Ayan, ano po? Missionaries. Ano ba pagkakaalam natin sa pagiging-mission? Ano ang ating unang pangunawa? Pag ikaw ay misyonero, ano ginagawa mo? Pinangangaral si Jesus. No? Marami na po tayong mga misyonerong Pilipino. Kasama na po dyan yung dati nating rektor at kura paroko na si Monsignor Ding Coronel na ngayon ay nasa napakalamig na lugar na Yukon, Northern Canada. No po? Yung pong lugar na iyon ay yellow na may konting lupa. Ganun po kalamig, ano? At siya ay namamahala ng ilang simbahan na nag-iisa siya. Isang misyonero. At marami na po tayong Pilipino ang umiikot na sa buong mundo bilang mga misyonero. Kasama na dyan yung ating mga migrants, mga OFW, na tinatawag nating mga makabagong misyonero sa panahong ito. Pero ano nga ba talaga ang pagmimisyon sa panahong ito? Ang pagmimisyon po sa panahong ito, hindi lang kagaya nung dati na pinapakilala mo si Jesus. Ipinangangaral mo yung salita niya, may hawak ang Bible, binabasahan mo yung mga tao. Ha? Ang pagiging misyonero ngayon ay hindi lamang tungkol dun sa pagtuturo ng magdasal dun sa mga taong pinupuntahan mo na hindi kilala si Jesus. Hindi kilala ang Diyos. Hindi po. Ang napapanahong kahulugan ng pagmimisyon ngayon ay paghahanap sa Diyos sa mga lugar na pinupuntahan. That is, ibig sabihin po noon,
seeing Jesus in every place, in every people. Ibig sabihin po na naniniwala tayo ang Diyos ay nakabalot na sa buong mundo. Mula sa tuktok ng Mount Everest hanggang sa kalaliman ng Philippine Deep, nandun ang Diyos. Ang pagiging misyonero ngayon ay hindi yung darating ka sa isang lugar, mag-aasta kang marunong, magaling, at ang mga tao walang alam at tuturuan mo sila. Hindi po ganoon ngayon ang pagkahulugan ng misyonero o pagmimisyon. Ang pagmimisyon po, tutulungan mo o hahanapin mo ang presensya ng Diyos na naroroon na sa mga tao. Nandun na ang Diyos sa kanila. Hahanapin mo siya. At kung kailangang tukuyin mo siya sa gitna ng mga banyaga o ng mga estranghero, gagawin mo yon. That is to see and find Jesus in every place na pupuntahan natin. Dahil ang katotohanan, naroroon na ang Diyos sa kanila. And all we have to do is to find Jesus. Palalabasin mo si Jesus doon sa lugar na iyon. Yun marahil ang isang pagkahulugan ng Panginoon sa atin. Kapag tayo inutusan ng Diyos na humayo kayo, ang ibig sabihin nun, ikaw ang magiging kasangkapan para sa mga tao o lugar na pinuntahan mo na mangibabaw si Jesus. Lumabas siya, makita ng lahat ang Diyos sa kanila. Yan po yun. Hindi na yung dating parang mga misyonero, matatalino, lahat alam. Yung mga pinuntahan, walang alam, mangmang, hindi kilala ang Diyos, hindi po ganoon. Even our Filipino missionaries would tell us that the mission means finding Jesus in the midst of the people. Yung mga tao, hindi man sila aware, hindi man sila mulat, wala sa kanilang kamalayan, na ang Diyos pala naroroon kahit magulo sa lugar nila. Ang Diyos pala naroroon kahit nag-aaway-away yung mga angkan. Yung Diyos pala naroroon kahit mayroong peste o kagutuman. Ang Diyos pala naroroon kahit may gera. Hindi man nila alam yon, ikaw bilang isang misyonero, ang gagawin mo ay hahanapin mo ang Diyos sa kalagitnaan na iyon at palulutangin mo siya, paaangatin mo siya. Nang yung mga tao makita at mapagtanto, naririto pala ang Diyos sa atin all this time. Yun ang totoong misyonero. Tama po? Ha? Minsan po kasi tayo, mga palasimba, ang mga taong palasimba, pagbalik sa bahay at makikita yung mga anak na hindi nagsimba, yung asawang hindi nagsisimba, ang sasabihin ng palasimba, kayo mapupunta sa impyerno, hindi kayo nagsisimba. Kaya hindi kayo nagbabago. Kala mo, ang galing-galing, di ba? Very self-righteous. Hindi po ganoon. Ang gawain ng isang misyonero, pag nakaharap niya, kung sino mang tao yan, sa pamamagitan niya, mapagtatanto ng mga taong iyon, kasama pala nila ang Diyos. Naroroon pala, kapiling nila ang Diyos. Alam po ninyo, yan ang sikreto ni San Felipe Neri. Siya ay namuhay noong 1500s sa Italia. At si San Felipe Neri ay patron ng kagalakan, hindi lang ng kabataan. Nakikita kay San Felipe Neri bilang isang pare, o kahit pa bago pa siya naging pare, napakasaya ng taong ito. Yung mga tao nakikita siya. Sa kalsada, nangangaral siya. At natuwang-tuwa ang mga tao sa kanya. Bakit? Dahil masaya ang disposisyon ni San Felipe Neri. Nakasama niya yung mga paslit, nakasama niya yung mga mandurukot sa kalsada. Pero masaya siya. Masaya siya na nakikihalubilo doon sa mga kriminal. Masaya siya na kaharap niya yung mga taong umuusig sa kanya. Kaharap niya, masaya siya kahit sa harapan ng mga kardinal, mga obispo na ayaw sa kanya noong mga panahon na iyon. Kahit sinong ilagay mo sa harapan ni San Felipe Neri, makikitaan mo siya ng kasiyahan. Bakit? Bakit? Dahil sa kanyang tingin, kahit sino pa yan, kakampi ko man yan, naniniwala man niya sa akin o hindi, nasa sa kanya ang Diyos.
At dahil nakikita niya ang Diyos sa bawat pangyayari, sa bawat tao, hindi niya magawang maging malungkot. Ito yung nagdadala ng saya sa kanya. Sana ganun din po tayo sa panahon ngayon. Ang nagpapalungkot sa buhay natin, kapag ang tingin na lang natin sa tao, laging parang gagawa ng masama sa atin. Ang nagdudulot ng kalungkutan sa atin, kapag pumunta tayo sa isang lugar, akala natin lahat masama. Akala natin sa buhay wala ang Diyos. Iniwan na tayo ng Diyos. Natutulog ang Diyos. Ang mga sanhi o dahilan ng ating kalungkutan ay kapag tayo ay natatalo, inuusig, nahihirapan. Na akala natin hindi tayo sinasamahan ng Diyos at tayo iniwanan niya. Hindi po. Lahat tayo misyonero. Hindi lang pare, hindi lang madre. Lahat po tayo bilang binyagang Katoliko ay pinagkatiwalaan ng Diyos para maging misyonero. At ang ating misyon ay palutangin, paangatin ang Diyos sa gitna ng mga pangyayari, lugar, sa karamihan ng mga tao, ano pa man ang kanilang kalagayan, ano pa man ang nangyayari, ano pa man ang kanilang nararamdaman. Dahil sa bandang huli, ang totoo niyan, ang Diyos ay bumabalot sa mundo. Kasama natin ang Diyos. Yaan ang battle cry ng isang misyonero. Kasama natin ang Diyos. Sana po, tayo aalis ng simbahan, mayroong misyong daladala. Sa puso natin, maliwanag sa atin na tayo ay misyonero. Huwag kang mag-alala kung hindi mo kabisado Bible. Huwag kang mag-alala kung wala kang kabisadong nobinaryo. Huwag kang mag-alala kung hindi mo kabisado ang rosaryo. Well, sana alam mo Bible, sana alam mo yung dasal, sana alam mo yung rosaryo. Pero kung sakaling hindi mo pa alam yan, huwag kang mag-alala dahil meron kang kakayahan. May kakayahan kang paangatin ang Diyos sa kalagitnaan ng mga pangyayari. Mayroon kang kakayahan na mapagtanto ng mga tao na hindi sila nag-iisa, hindi sila iniwanan, kasama nila ang Diyos sa bawat sandali ng kanilang buhay. Kaya sabihin natin sa Diyos, Panginoon, ako po ang iyong misyonero.